Ayun, magandang araw sa inyong lahat at welcome sa mga ating taga-subaybay. Ito yung part 2 pala guys ng ating paggawa ng steel door wood grain design. So, sa proseso na yan ay binubugan natin ng konting primer, epoxy primer. Bago natin siya ginagayak or binabatak ng pull it up or easy tight na yun, silya. Hindi siya guys, body filler. Kumbaga sa sa pag mamasilya niyan, kailangan yung bakal, tornilyo, tubular, bago nyo siya masilyan ay batakan nyo muna siya or daanan nyo kahit first coat lang ng epoxy primer. Siyempre, bago yan epoxy primer, kung may galva wash, pwedeng i-galva wash nyo muna yan para mas dikit yung ating primer. Pero kung nagtitipid kayo or pwede nyo layahin ng medyo rough, kahit 100 grit yung bakal at saka itong ating and phenolic para dikit na dikit yung ating epoxy primer. Siyempre, ayun. So, anong brand ba ng epoxy primer yung gamit nyo, guys? Ito sa akin, Gilder. Pero kung wala ang Gilder, pwede rin yung Espero. Ayun, yung kulay pula. So, yan, mga 2-part epoxy primer yan, guys. May catalyst yan. At, siyempre, sa handa niyan ay huwag niyong kalimutan lagyan po ng catalyst kasi minsan sa mga nagdi-DIY ay para saan ba yung maliit na lata na yan parang rugby, parang malabnaw na rugby. Yan po yung pampatigas niya. So pag binatak nyo yan or binugan nyo nang wala siyang catalyst ay malamang hindi po matutuyo yan for eternity. Ayan. So isang malaking tips yan. Saka syempre lagyan din natin ng thinner at or kaya reducer, epoxy reducer. Lacquer thinner po yung gamit natin dito. Pwede rin acrylic. Pero mas maganda yung templadong lacquer reducer. Kumbaga. Yun, mapapansin nyo sa ating pagbubuga ay may medyo kulay na dilaw. Yun po yung pinaka-base color natin. Ayan na. Diretso, primer at base color na din yung ginagawa natin para mas makatipid at mas mapaganda natin ang ating pintura. Ayan. So, ano po yung pinangtimpla natin yan? Gumamit lang tayo ng konting oil wood stain or Hansa yellow na oil tinting color. Ayan. Sa 1 litro nyo na epoxy primer na white, lagyan nyo lang siyang konting Hansa yellow na oil tinting color. Yun. Tapos, importante pala guys na haluin nyo siya ng maigi. Kung namumuo naman yung ating epoxy primer, notorious yan eh. Kasi kung na-stock na yung ating pintura sa hardware, matagal na siyang na-stock, mamumuo yan guys. So, pagkababas nyo ng lata, ay haluin nyo siya ng konting reducer or lacquer thinner. Tapos, haluin nyo ng patpat or ano ba kung pwedeng may pangalo kayo dyan na maganda. Flat bar, yun. Pwedeng flat bar. Tapos, bago natin siya ilagay sa spray gun, pagkatapos lagyan ng dilaw or pink. Ang iba kasi depende kasi ang kulay ng base color kung anong gusto nyo ma-achieve. Sa atin kasi parang Nara lang, di ba? So, sa parang Nara, ito, manilaw. Pero kung yung gusto nyo, medyo pink naman yun. Ganyan yung base color. Ayan guys, nakikita nyo na halos nakapag first coat na tayo. Sa mga gusto pa lang gumaya or magsimula ng ganitong project ay nasa 2 to 3 coats po yung ginagawa natin na base color. Yun. So pagkatapos nyo siyang patuyuin ng mga 3 hanggang 5 oras ay pwede nyo siyang batakan ng liha na at least 1,000 grit. Yan, sa atin paggagayak ng ating wood stain ay ganito yung ginagawa natin. Ang ginagamitan natin siya ng tinting color at paint thinner. Instead na lacquer thinner po, paint thinner po ang ilalagay natin. Hindi po lacquer. Kasi hindi po obra yung lacquer dito. So paint thinner, para siyang gaas yung amoy ng paint thinner. Kung nahirapan kayo magtimpla ng ganito, gamit yung tinting color na Hansa yellow at saka burnt amber guys, ay may nabibili namang mga tinting color or oil wood stain na
templado na. Pero hindi nyo kasi ano yun eh. Pwede nyo i-adjust yun. Lagyan nyo lang ng konting kulay na oil wood stain or na oil tinting color. Ayan. So yan, makikita nyo na basahan lang or kapirasong tela ang gamit natin dyan. At saka paintbrush na pang spread. Pang spread talaga. Pang punas o pampakalat ng ating wood stain. Ayun. Tinitingnan na or pinapractice natin siya sa kapirasong tubular kanina na pinag-spray natin ng ating base color or epoxy primer. Kung nakikita nyo or natipuan nyo na, pwede nyo siyang diretsong ipahid. Pagkatapos, tanggalan nyo ng alikbok yung ating pinaglihaan ng ating pinto. So yan, ang orientation ko ng pinto guys ay pinapatayo ko po siya. Kasi yung iba, pahiga yan eh. Kaso sa pahiga kasi, medyo nagagasgas pa yung likod ng pinto, di ba? Hindi nyo siya mamadali ang project nyo. So sa akin, ang orientation ko talaga pag ako yung naggagayak or nagpipinta ng ganito ay patayo po. Kumbaga, tinatali ko na lang yung pinto. Kasi simultaneously, di ba? Wow, English. Simultaneously na magagawa natin ng design or ng grain yung magkabilang part na hindi na natin kailangan na ipahiga yung pinto. Ayun. Yun yung mga technique pala yan guys sa paggawa. Ayun, makikita nyo halos kung sa iba po, okay na yung ganito. Ayan yung first coat pa lang ng ating stain. Sa may mga customer ako na ganito yung trip nila. Ayun nila naman yung mga design. Pero merong customer din na pwede ba boss, lagyan natin ng konting arte-arte. Ayun, walang pong problema. So, sa paglalagay natin ng mga ganito, gamit lang tayo ng brush. Tsaka yung mga brief nyo dyan na hindi. Pwedeng mga basa na malinis. Pag po kayong kukuha ng basa na may mga mancha-mancha, yung basahan ko na yan, yung mancha na yan, ay gawa na lang ng ating pintura. Pero malinis yan kanina. Baga mga pinagtira-tirang damit, yung hindi na ginagamit. So, kasi kung magrasa, syempre didikit yun dyan sa pinto nyo eh. Hindi pwedeng yung talagang basahan na marumi. So, ayan, medyo bating-ting yung pag-design natin ng ating mga nut or buko. Buko ba yung tawag sa inyo? Comment down below kung buko yung tawag sa inyo. Kasi dito sa probinsya namin, yung mga buko daw yan eh. So, ayan, gumagawa lang tayo ng mga artificial para at least hindi siya boring tingnan. So, yung proseso na to guys, ay lalagyan lang natin yung ating stain na konti pang burnt umber at konting lamp black. Kung gusto nyo experimental nyo na lang yung stain nyo. Basta, huwag natin kalimutan na dapat is paint thinner po sa paggawa ng ating wood stain. Huwag po lacquer kasi maraming na-confuse dyan eh. Kasi sa paggagayak po ng ating base color ay lacquer or reducer yung ating ginagamit. So, may mga nagtatanong, hindi po ba kukulubot yung pintura natin? So, sa experience po natin ay hindi naman nagkakaroon ng reaction kasi sa mga batikang pintura dyan, natin na pag yung enamel or yung mahinang pintura ay napatungan ng matibay, ay nagkakaroon po ng kukulo or nagre-react po yung pintura, di ba? So, halimbawa kung enamel, may dati siyang enamel tapos napatungan niyo yung lacquer or acrylic, yun, polyurethane. Doon po kukulo yan. Pero kung nauna po yung matibay na pintura, tulad ng epoxy, yan, lacquer type, ay hindi po kukulo yan pag natungan nyo ng wood stain na ganito. So, yun po yung mga sekreto ng ating mga pintor. Ayan. Kung mapapansin nyo, ay medyo matagal kasi back to back na yung ginagawa nating pag-design ng ating pintor. So, yun. Nabot ako ng mga migit 3 hanggang 2 oras dito. 2 hanggang 3 oras. Yun. Sa paglalagay ng mga kolorete o arte-arte dito sa pinto. So, kung gusto niyo mag-practice, huwag kayong matatakot na mag-practice guys. Kasi kahit may wood stain yan, hanggat hindi po yan naiipitan or napapirst coatan ng ating lacquer sanding sealer, ay pwede nyo pa rin baguhin yung design nyo. Halimbawa na medyo hindi nyo talaga makuha, tapos na kayo, kuha lang kayo ng pamunas, tapos lagyan nyo ng paint thinner at ipa po or i-erase nyo yung ating ginawang design
Tapos patuloy nyo ulit ng ginawa yung design. So, ayan. Kasi nabubura yan guys. Hindi pa yan permanent. Hanggang 3 oras. Tsaka hanggang hindi yan nakapursutan ng ating lacquer sanding sealer. Ayun. Kung na-appreciate nyo na yung pinaggagawa nyo dyan, syempre, birayin nyo na yan ng sanding sealer pagkatapos patuyin nyo ng 3 to 4 hours. So, ayun na guys. So, importante na yung mga hindi kailangan pinturahan tulad ng mga hinges, doorknob, kung paring tanggalin nyo muna. Kung hindi nyo na matanggal kasi tinatamad na kayo for any reasons, pwede nyo balutan ng masking tape. Ayun, yung mga hinges natin yan ay pinagbabalutan natin ng masking tape kasi ayun, nakakapagod ng magtanggal ng rivets. Pero dito sa ating doorknob, mas ginagawa ko is natanggal ko muna yung doorknob kasi madali lang naman tanggalin. Ayan. Kung baga na-appreciate nyo na or nakikita nyo na yung full na itsura ng ating pinto back to back. So ayan, wala po pang sanding sealer yan sa mga oras na yan at baga okay na. Sa unang bataw ng sanding sealer guys, ma-appreciate nyo na at mas lilitaw pa yung kulay dyan. Ayan. Hindi pa tayo marunong guys, kaya huwag na muna asarin. Kumbaga, alas beginner lang tayo. Nagsisimula pa lang tayo at nag-experimento sa ating pinagagawa dito. Ayun. Yan na yung full design. At sa paggagayak ng ating lacquer sanding sealer, ang gamit natin dito ay, syempre, Boysen, the trusted brand. Baka naman, Boysen. This video is not sponsored by Boysen, pero baka naman, guys. Yan, lacquer sanding sealer at lacquer thinner. Kung medyo maulan, para di po pumuti o mag-ulap-ulap yung ating pag-spray, ay pwede nyo lagyan ng konting lacquer po yan. So, yung ratio nito is 1:4. Yan. Kumbaga, sa 1 litro, lagyan nyo lang ng 1/4 na liter ng lacquer thinner. So, pwede bang paggalawin yung ibang brand? Pwede naman, kaso hindi siya maganda eh. Kumbaga sa akin kasi, pag lacquer, Boysen din yung thinner niya. Ayan. Yan na po yung unang buga natin ng ating sanding sealer. Sa pagbubuga pala guys, nire-recommend natin na maglagay kayo ng mask. Kasi mas masakit po ito sa ilong kumpara doon sa base color natin. So, makikita nyo kanina sa paglagay ng mga design, hindi tayo masyadong nag-mask. Kasi, okay pa yun. Kumbaga, wala pang mist na tinatawag. Pero dito sa sanding sealer, sa top coat, yes, kung wala kayong painter's mask na 3M, any brand, basta, rated po siya sa pagpipintura, ay panigurado sa mga bagaan, mananakit yung ating dibdib dito. So, ayan. So, isang direction lang ginagawa ko dyan. Side to side movement lang. Tapos, kung gusto niyo pala guys matuto magbintura or magla ng ating mga magkakaroon tayo ng separate videos dyan sa pag-operate ng ating compressor at spray gun. Comment down below kung gusto nyong i-detail ko sa inyo kung paano natin nilalagay yung mga pintura at saka kung ano yung mix ratio ng ating pintura. So, ayan. Ikita nyo may nasagi tayong konti dyan at nire-repair natin ng ating brush. Ayun, ito na po yung second coat. First coat ba? Second coat. Yun. Basta hanggang 3 coating yung ating sanding sealer. At pag medyo may nakapa kayo na magaspang, ay pwede nyo po yan daanan ng liha na 1,000 to 800 grit na liha, sandpaper. Pero kailangan po tuyong-tuyo yan. Halos kung lidihan nyo siya ng isang mano, ipatuyin nyo ng halos kalating araw. Pero kung okay na kayo sa texture niya, hindi naman kayo masyadong maarte o maselan, kahit huwag nyo na siyang lihahin. Ayan. Yan po yung pinaka sanding sealer natin. So, pwede bang i-top coat agad yan? Pwede naman. Huwag na natin i-sanding sealer. Kaso, mas hindi siya mas makinis. Kumbaga, makakapagpakinis pa kasi yan at saka nakakadagdag protection yung ating sanding sealer. So,
At saka yung mga lubog-lubog na maliliit na tatakpan ni sealer. Ayan. So, pagkatapos ng ating sanding sealer, ay top coat. Ayan na po. Clear gloss. Poison pa rin ang gamit natin. Siyempre, kung poison ang ating top coat, ay poison din yung ating thinner. Ayan. So, pala guys, kung magbubuga kayo nito na maulan yung panahon, ipagpaliban nyo na lang or maglagay kayo ng lacquer glue kasi pag nag-top coat tayo nito na malamig yung panahon ay malakas po yung pamumuti. Sa mga experience pong pintor dyan, ay alam yan. Tayo po hindi pa tayo experiensyadong maigi, di ba? Pintoy pa lang tayo, pintoy. Yan, so pagkatapos natin butuin yan ng isang araw, hanggang 2, hanggang 3, ay diretso na tayo installation sa bahay ni client. Yun natin na yung ating hinges, sunod natin yung doorknob. So sa pagbubutas pala niyan guys ng doorknob ay may separate videos tayo at pakianap na po sa ating channel. Ayun. Medyo tsagaan din dito guys. Lalo dito banda sa part ng hamba. So kailangan wag tayong magmamadali kasi po nasisibak po yung kanto ng hamba nila. Ayun. Gumamit lang tayo ng maliit na barena. Ayun. Tsaga-tsagain lang natin. Ayan, yan. Yan yung bandang nasisipak kasi niya. Lalo pag pero kung magkataon na masibak, patakan nyo na lang idikit nyo ulit ng ENB epoxy. Uubra yan. So yan guys, halos patapos na. Or halos tapos na yung ating project. Kumbaga magkakabayaran na po. Ayan. Kumbaga, wanto pa po si client na yun, solid na solid yung kanyang pinto. So, hindi na siya mong problema ng bukbok, anay. So, kalabang. Hindi po yan kakalabangin guys kasi hindi naman yan exposed sa elements. Ayan. Kung exposed po sa elements yung pinto, ay dagdagan nyo or kapalan nyo yung ating primer. So, ayan pala guys. Halos patapos na po yung ating project. At ito po yung main door. Kulay mahogany or medyo brown. At main door po ito. Ayan. At sa mga tumutok at sumubaybay ng ating YouTube channel, siyempre, pahit naman ng like, share at subscribe button dyan sa baba. At, nagpapasalamat po tayo sa ating mga subscriber at mga taga-subaybay. Thank you. Bye-bye.